Sa gitna ng masukal na kagubatan ng Sierra Madre, may isang itim na tuldok sa mapa na tinatawag ng mga taga roon na Bundok Di Matahak. Sabi nila, ang bundok na ito ay hindi lupa, kundi isang higanting natutulog na galit. Tatlo kaming magkakaibigan. Ako, si Rico na laging uhaw sa adventure, at si Maya na mahilig sa photography. Sa kabila ng mga babala ng mga lumad sa paanan ng bundok, itinuloy namin ang pag-akyat. Nakarating kami sa isang patag na bahagi ng bundok bandang 6:00 ng gabi. Ang paligid ay balot ng kakaibang katahimikan. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin. Ang ganda rito. Perfect spot para sa bonfire, sabi ni Rico habang itinatayo ang tent. Kinuha ni Maya ang kanyang kamera at nagsimulang kumuha ng litrato. Maya-maya, napahinto siya. Guys, tingnan niyo to. Ipinakita niya ang screen ng kamera. Sa bawat litrato ng mga puno, may mga puting anino na tila nakasilip. Akala namin ay lens flare lang, hanggang sa marinig namin ang unang kalabog. Habang nagluluto kami ng hapunan, nakarinig kami ng boses ng isang bata sa labas ng liwanag ng aming bonfire. Kuya, pwedeng makiupo? Napatigil kami. Nasa gitna kami ng kagubatan, milya-milya ang layo sa sibilisasyon. Sinilip ni Rico ang dilim gamit ang flashlight, pero wala siyang nakita kundi ang mga puno na tila mas lumalapit sa amin. Pagbalik niya sa bonfire, may napansin kaming mali. 4 na ang plato sa harap namin. Kanina ay 3 lang ang inihanda ko. At ang pang-4 na plato, puno ito ng hilaw na karne na bumubukal ang dugo. Alis na tayo rito, bulong ni Maya, nanginginig ang boses. Nagmadali kaming magligpit, pero pagtalikod namin sa tent, wala na ang aming dinaanang trail. Ang mga puno ay tila nagpalit-palit ng pwesto. Kahit saan kami tumingin, puro matatandang puno na may ukit na mukha ng tao ang nakikita namin. Biglang nawala si Rico. 1 segundo lang, nasa likod namin siya. Sa susunod, wala na. Rico! Sigaw ko. Mula sa itaas ng isang malaking puno ng balete, narinig namin ang tawa ni Rico. Pero hindi ito tawang masaya. Ito ay tunog ng nababali na buto at nabulok na lalamunan. Nakita namin si Rico. Nakasabit pabaligtad. Ang kanyang mga mata ay purong itim at ang kanyang balat ay tila nagiging balat ng puno. Hindi na kami nakatakbo. Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay nagsimulang gumalaw. Tila isang malaking baga na humihinga. Naalala ko ang sabi ng matanda sa ibaba. Huwag kayong magdadala ng ingay dahil ang bundok ay naghahanap ng bagong tinig. Naramdaman ko ang pagkapang ng mga ugat sa aking binti. Lumingon ako kay Maya, pero wala na siyang mukha. Ang kanyang kamera ay nahulog sa lupa, patuloy na kumukuha ng litrato ng kusa. Sa bawat flash ng kamera, nakikita ko ang totoo. Hindi kami nag-iisa. Libo-libong mga kaluluwa ang nakatayo sa paligid namin. Lahat sila ay nakasuot ng pangcamping. Lahat sila ay naging bahagi na ng bundok. Kung sakaling makakita kayo ng paanyaya na umakyat sa isang bundok na walang pangalan o bawal puntahan, huwag kayong tutuloy. Dahil hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang boses ko sa gubat. Tumatawag, naghahanap ng susunod na sasama sa amin sa bundok di matahak. Gusto mo bang sumama?